Ang gagawin pala natin dito, no, yung nabali yung B-tensioner niya. So gagawa na lang natin ng paraan para magamit. Good morning mga kapards, no. Bali ito ang gagawin ko dito. Ito kasi yung naputol. Ito yung kasi yung tumutulak dun sa frame para yung RD natin pag itinornilyo natin, itinulak yung tornilyo palubog, gumaganon siya dun sa likod. So naputol na yon. So ito gustong gusto ng may-ari na magamit kasi maganda raw siya, yung malalaki yung ano. Tapos siyempre wala rin siyang pambili. Ang ginawa ko dito, binutasan ko sa gilid. So i-DIY ko na lang para magkaroon ulit siya ng bumabangga dun sa may frame. So yan yung adjustment niya para ganun. Kaya lang nakapix na siya. So kasi pag wala yan, yung RD natin, halimbawa nakalagay yan doon, nakakabit doon sa likod ng frame. Pag wala kasi yung bumabangga na yun, nakaganon yan ang position doon sa frame. So importante yun kasi pagka mayroong ganun bumabangga, nakaganyan ang position yan. So lalagyan lang natin siya. So itong portion na malapad dito, binarinahan ko na lang, binutas ko. Ayun. So lalagyan na natin ng allen type na tornilyo, tapos lalagyan ko rin ng parang tutulak doon sa dulo. So ito yung gagawin ko, no? Ang B-tensioner nga pala, ang purpose nito kasi yung anito, yung pagka sa cogs ninyo palaki, yung malaki na, halimbawa yung 25 ninyo naging 27, so pagka nagcambio na ulit kayo, syempre malaki na yon. Yung kadena dun sa derailleur sumasayad dun sa kadena na nandun sa cogs. So yun yung ina-adjust para lumayo ng konti doon sa cogs para hindi nagsasayad yung kadena sa kadena. So yun ang purpose niyan, yung B-tensioner. Kaya lang sa gagawin natin ngayon, nakapix na yung pagkakaangat ng RD niya. So magagamit na niya. So yun. At pag hindi naman natin kinaya sa B-tensioner, ang mangyayari na nito, gagamit na tayo ng goat link. Yun yung pag sobrang laki na ng cogs natin, halimbawa 12 speed, ang lalapad na nun. So gagamitan na natin ng goat link para mas mahaba na yung RD. So yun pag hindi na kainaya ng B-tensioner, goat link na ang kasunod niyan. Yan naman nangyayari kung ayaw nating gumastos ng RD na mamahalin na pang 12 speed at gusto nating pagpidehin yung gamit na natin na RD. Ayun, gagamitan na natin ng goat link kasi talagang mayroon kasing pang 12 speed lang talaga na RD. So ayan. Ito na yung nagawa natin na DIY. So ayan, para magamit niya. Tapos ito ilalagay natin dito. Okay. Ayan. So nalalagyan natin na siya ng banggaan na. So ito na yung magsisilbing tulak, pantulak niya doon sa frame. So ayan, pagka may mga sira tayong ganito, may paraan yan. So ayan. So kabit na natin.
So mga kaparts, yung ginawa natin ito, no? Yan, yung ginawa natin na yan, dito yan tatama. Dito dapat siya babangga. Kasi kung wala yan, ang RD natin, no? Kung wala yan, pag wala yan, diba nakabit yan, nakaganon yan dito. Kaya importante yun yung sumisipa. So yan, pag mayroong ganito, yung banggaan na yan, yung ginawa ko, ito, pag mayroon yan, naputol na kasi, dini-ewel lang natin. Pag nakabangga yan, ganyan ang position yan. So nakaangat siya dito sa likod. Pero pag wala yung ano na yun, ganyan ang position yan. So ayan. So sana nakuha nyo, no? So ayan mga kapards, ikabit na natin. So pag kinabit natin to, syempre hindi na adjust yan, ipoposition na natin dito. Dapat nakatama na siya dito. Ayan. Tapos ito. Okay, tumagilid pa. So ayan, yun yung purpose niya. So sana nakita niyo yung malinaw. Ayan oh. Nakabangga yung ano. Ayan. Tumatama siya dito. So naka-atras yung RD natin. So importante yan. Hindi dapat mawawala yan.